Magandang oras po, magandang araw po sa inyo mga kapatid. So while I'm driving, I realized na gumawa ng video about sa mga ugali or 5 ugali ng isang babae that I personally believe na kapag taglay mo ito is that mas lalo kang papahalagahan ng isang lalaki kapag na-execute mo, kapag naibibigay mo ito sa kanya, ni-apply mo or nagiging nature mo na, kumbaga nagiging subconscious mo na, automatic na ito na ginagawa mo. I personally believe na kapag nakita ito ng isang lalaki is that mas lalo siyang ma-inlove, mas lalo kanyang papahalagahan, mas lalong mag-grow yung inyong intimacy or yung relationship nyo. And I'm not forcing you to believe me, but ina-encourage ko kayo that at least try and you will see na kayo din lang ang benefits para din sa inyo. So kung gusto nyo malaman, sige, ibibigay ko na sa inyo. Okay, number 1 is that ang babaeng nakakaintindi. Alam nyo ba na ang pinakamahirap ka-diskusyon or kausap ay yung tao na hindi nakakaintindi. Well, before I will continue, I just want to remind you na ang video po na ito ay pwede po na i-apply din ng isang lalaki. Kapag ang isang babae marunong mag-intindi, it means mas pinipili niya na tumahimik, mas pinipili niya na mag-adjust, mas pinipili niya na intindihan ang situation than talking nonsense, than making nonsense things or being emotional. For us, that is very attractive kasi sa totoo lang, bihira po yung ganitong klase ng babae. Of course, there are times na kailangan mo na magsalita, mag-open, or whatever, but most of the time sana is that pinipili mo na intindihin ang situation. Like for example, kapag yung father or mother-in-laws mo or yung mga kapatid ng asawa or boyfriend mo is that they're talking against you, kumbaga sinisiraan ka nila or ang dami nilang sinasabi na masasakit, and then pinili mo na intindihin na lang sila because maybe yun yung level ng pagkakaintindi nila sa'yo or maybe judgmental lang sila, and then you choose na tumahimik na lang, you choose to forgive. For me as a man, kapag nakikita ko yon sa isang babae, I really appreciate it and worth it ito because hindi siya yung tipo ng babae na naghahanap ng away or ng gulo. Trust me, mostly sa mga lalaki, hindi ko man sinasabi lahat, is that mas pinipili kasi ng tahimik, nang walang masyadong away, yung chill lang. Kaya nga, they hate or we hate drama sa buhay. So, kapag nakita namin yun sa'yo, na karakter mo that you escape drama sa buhay and then you focus sa growth, you focus sa mas may kwentang bagay, we really appreciate that and trust me, mas lalo kanyang papahalagahan or mamahalin. So, I encourage you na mas piliin nyo palagi ng mga intindi. Proceed na po tayo sa number 2, that I believe na karakter o ugali ng isang babae na sobrang attractive po sa aming mga lalaki is that ang babaeng marunong mangrespeto hindi lang sa partner mo, sa asawa mo, but also sa mga taong nire-respeto din namin, mga taong minamahal namin. When you learn to respect and honor them, trust me, you will earn His love, His care, and His respect to you also. The thing is that whenever na nire-respeto mo yung mga taong hinahangaan or minamahal namin or nire-respeto namin, parang ginagawa mo na yun sa kanya mismo. Kaya mga kapatid, matutunan mo sana na irespeto yung mga taong nire-respeto niya, hinahangaan niya, mentors niya, and especially yung father and mother-in-laws mo, yung mga biological parents niya. Kahit na sabihin na natin na, hindi maganda yung pinapakita ng mga father or mother-in-laws mo, yung mga kapatid ng asawa mo sa'yo, learn to show respect and, manahimik na lang and then separate yourself. I mean, wag mong ihalo yung sarili mo sa kanila.
Okay, so proceed na po tayo sa number 3 na ugali or character ng isang babae that really nakakainlove po para sa amin is that when you show him that he is needed. You need to understand, mga kapatid, na kaming mga lalaki is that we are masculine. It means one of the thing na nakakapogi, nakakagwapo, nakakamacho, or nakakalalaki sa amin is that kapag yung mahal namin ay may needs sa amin, may needs ng help namin, may needs ng assistant namin, may needs sa amin mismo, physically, spiritually, sexually, yun yung parang feeling namin sobrang gwapo namin. And ayun yung nag-fuel actually for us to do better or things for you. So, make sure na, like for example, inaway ka ng mga biyanan mo, ng mga, mga in-laws mo, takbo ka sa kanya. Lumapit ka sa kanya. Umiyak ka sa kanya. In that way, mararamdaman niya na kailangan mo siya, na siya yung magko-comfort sa'yo. And para sa amin, it's our honor sa totoo lang to do those things for you. I don't know kung naiintindihan nyo. There's something inside us na mangyayari na kapag yung mahal namin is that kailangan kami. It is automatically, ang response namin is maging present, to give you assistance, to give you help. Pero kung ang gagawin mo is that itry mo na ipamukha sa isang lalaki that hindi mo siya kailangan, meron ka ding sariling pera, meron ka namang magulang, meron ka namang kaibigan na takbuhan, iyakan, trust me, yes, magko-continue man yung relationship nyo, but you are limiting him sa mas deeper sana ng pagmamahal niya sa'yo. And then, hindi mag-grow yung love niya sa'yo. Hindi mag-grow yung relationship niya. So, make sure actually to show that you need him. Of course, hindi ko nasabi na sa lahat ng time. Kasi sometimes napapagod din ang lalaki. Of course, andyan ka din, ipakita mo rin na handa kang tumulong sa kanya. Of course, vice versa. But the thing is that never show him na hindi mo siya kailangan. Never. Please don't do that, okay? Okay, so proceed na po tayo sa number 4 na character ugali ng isang babae na sobrang attractive po sa aming mga lalaki is that ang babae na marunong mag-submit sa isang lalaki. Let me give you an example kasi ang submission is very broad na topic, but meron akong gustong puntuhin sa inyo. Meron akong kaibigan na mag-asawa and they're close friend of mine and I hope that I have the opportunity to speak to them. Itong lalaki, masipag to, businessman. But, ang problema, itong babae is that may sariling mundo. Kung may plano, kung merong gustong i-start na business, hindi malaman ng isang lalaki na kapag loan na pala itong babae, niloan na pala yung mga lupa, meron na pala siyang mga moves na gawa, or ang dami niyang ginagawa na hindi man lang aware itong sa lalaki. And sometimes itong lalaki nagsashare sa akin, nasasaktan, kumbaga minsan nawawalan na siya ng gawin. Of course, mahal niya pa rin, pero hindi na ganun na lumalalim yung kanyang pagmamahal sa asawa niya kasi walang submission eh. So, matutunan nyo na kapag nasa relationship kayo is that hindi nyo ihiwala yung mundo nyo sa partner nyo. Magkaroon kayo ng isang mundo na at ng mundo na yun ay ayusin nyo. Hindi yung makikimundo ka sa kanya pero meron kang sariling mundo na binubuo. Meron kang sariling mundo na inaayos. And that's the problem kasi walang submission doon. But when you learn na tulungan siya to build your world, both of you, it means may mga business man kayong gagawin, may mga bagay man kayong plano sa buhay, make sure na malaman niya, make sure na i-submit mo sa kanya, make sure na pinag-usapan nyo, hindi yung gagawa ka ng mga bagay na unaware siya. That is very disrespectful. At the same time, never ever do that. And that's the characteristic ng isang babae that most men don't like it. And sometimes, kapag pinagalitan ka ganon, huwag mong masamain because ang isang lalaki nature nga namin to lead. Ang isang lalaki nature namin that dapat meron kang nagagawa sa isang bagay. You need to understand that. So kapag nagalit siya or kinorek ka, huwag kang mainis sa kanya or huwag kang magtampos sa kanya. Okay? Matuto ka kasi na kapag may plano ka, especially kapag mag-asawa na kayo, that make sure na alam niya. Make sure na pinag-usapan niyo. Make sure na meron siyang magagawa or na itutulong. Okay? In that way,
mas lalo niyang mararamdaman nga yung kailangan mo siya. So, I hope na nakatulong ito, and I hope na intindihan nyo. And last but not the least, and this is something na, cute lang para sa akin, may katotohanan nito, is that ang babae na hindi close-minded when it comes to sex, one thing na common sa ating lahat, or sa aming mga lalaki, is that we are sexually inclined. We love to have sex with our partner. And ang problema, kapag close-minded yung partner, ayaw mag-discover ng mga positions, sex positions, or sex activities, or mga bagay when it comes to sex na para bagang nagiging unholy siya. Hindi, baga parang marumi na i-discover ang sexual, yet hindi naman, lalo na pag mag-asawa kayo. That's the problem. Kapag ang babae is that sexually close-minded, or ayaw niya ng mas deeper na things or gagawin when it comes to sex. Pero kung ikaw yung babae that marunong ka na mag-adjust, marunong ka na sabayan yung isang lalaki, yung aggressive ng isang lalaki, trust me, he will love you. Trust me, he will love you. Of course, hindi ko sinasabi na doon lang na foundation, but napakalaking impact po yun. So make sure mga kapatid, na dapat ang sex nyo is that habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Nung nabubuhay pa ako sa mundo, I slept with women, and alak-alak ko yun na yung masarap especially when ikaw yung nakauna sa kanya. Alak-alak ko yun na yung masarap, but I realized nung sineryoso ko ng buhay and Jesus saved me from those uncleanliness, I realized na ang sex pala, especially pag mag-asawa na kayo, that mas lalong sumasarap habang tumatagal, especially kapag dinidiscover nyo yung mga mas nakaka-pleasure sa partner nyo, and then you're doing it. Even me, I love to see my partner having pleasure when it comes to sex. I love it. I love to see it. Love to see it. And then kapag ganun yung ginagawa ko kasi sa kanya, yun din yung ginagawa na sa akin. So make sure na ibigay nyo yun sa partner nyo.